Okay. Okay, so update kay Nonito Donaire. Kasalukuyan po si Nonito Donaire ay nasa Japan. Dumating po siya, I think 2 days ago. At dyan po ay isang linggo po siyang prepare ng laban niya kay Rico Masuda. That is also a title eliminator. Ibang klase si Nonito Donaire, no? Pero papakita ko muna sa inyo, ito po yung latest training session. As in, ngayon po itong video na ito, courtesy of our contributor, Sir Jerry. Salamat po sa video na ito, and we support Nonito Donaire in this fight. Pero real talk, dihado po ang ating pambato dito sa laban niya kay Rico Masuda na knockout artist. No, sabi ko nga, ako'y nagtataka at itong si Nonito Donaire sa edad na 43 anyos ay hindi nag-slow down. Yung ibang mga legendary boxers, lumalaban. Sige, may mga ilan lumalaban pero hindi po naghahanap ng mga matitinding laban. Pero si Nonito Donaire, 43 years old, pagkatapos po ng mga kanyang mga matitinding laban kay Chuchumi, kina Donaire, mga championship fights, ito na naman siya sa isa pong laban na talagang masusubukan ang galing, antibay ng ating pambansang kamango. Pambansang kamango tuloy, pambansang Filipino Flash, si Nonito Donaire, no? Ito po ay eliminator na naman. Sa Japan na naman, dadayo na naman siya, matinding laban na naman. Kumbaga, walang activity fight, walang tune-up, laban agad. And this goes to show sa tinatawag na dedication, sa tinatawag po na disiplina ni Nonito Donaire. When some boxers goes for like money fights, no? Sinasabi niyong money, pera lang yan. Hindi po ako naniniwala dyan sa laban ni Nonito Donaire. Although, importante ang pera at alam kong kita ng maganda si Nonito Donaire dito sa laban na ito. Pero kung gusto mo lang kumita, bakit? Kailangan mo bang magpakahirap pa talaga? May pangalan na rin siya. Di ba? Pwede niyang talunin, ang dami niyang pwedeng talunin sa bantamweight. Nagets mo po ba? Para lang manalo ng manalo at magkapera na magkapera, pero gusto niya ng legasiya, gusto niyang may mapatunayan pa, gusto niyang umangat pa ang kanyang legasiya sa mundo ng boxing. Kaya naman nakaka-impress itong ginagawa ni Nonito Donaire, especially as he fight younger guys in the division na hindi po basta-basta. Kasi knockout artist po. I mean, delikado talaga sa buhay ng boksingero na lumaban, pero mas delikado kung ang kakalabanin mo ay matitindi. Pero alam din naman natin na matindi si Nonito. As a matter of fact, gano'ng katindi? Pinagdasal niya pa yung kanyang huling kalaban na tinalo po siya officially based on paper, pero ang katotohanan, siya ang bumugbog dito kay Seiya Chuchumi. Hanggang ngayon, injured pa, na-cancel pa yung laban kay Vargas. Right? So think about this. Nonito Donaire deserves our support. Nonito Donaire is certainly a one-of-a-kind legacy fighter. Ito, legacy fight, itong mangyayari na ito. Because if he wins this one, he might get another crack at a world title. And, you know, in the past years na lumalaban siya, puro may direction yun going to the top. And that's unheard of. You know, usually, again, like what I said, usually nakikita mo yung mga ganitong klaseng boxer, medyo relax lang laban, pero siya, he wants to be up there and he wants to create and continue to make legacy for Filipino boxing. Boxing. And that is Nonito Donaire for you. Ang kanyang laban po, real talk, dihado po siya. The last time I checked, ay 2.43 ang odds. So, times 2, times 3. So, just in case po, kayo yung nag-iisip, please be responsible. Huwag nyo ipusta yung mga tuition nyo. Huwag nyo ipusta yung kalabaw ninyo. But, please check out my, mag-message po kayo sa akin for link. Gamitin nyo po yung Arena Plus kasi sponsor po ako ng Arena Plus. Legit naman yan. Now, for fun only, 21 years old and above, lisensyado ng PAGCOR. Huwag kayo na kayo sa iba kasi ito, at least safe kayo. No, hindi katulad ng iba, yung ganda ng mga ads, pero hindi nyo alam. At least dito alam natin na sumusunod sa patakaran. Gaya po ni Pau Salud, walang fake news. And I'm telling you right now, may chance po si Nonito Donaire dito. Hopefully, we get a chance to interview him. I already sent a request to Rachel for a quick interview to find out the mindset, because I can already tell you that the condition
of Nonito Donaire, talagang pinipilit nila na maging mas maganda pa yan sa huling laban nila. Nakuha ba siya ng 12 rounds? A lot of you guys will say, baka naman kasi kapusin. I'm telling you this, iba ang nakikita nating dedikasyon at motivation kay Nonito Donaire at his age of 43. Kaya naman ako, kahit 40 anyos na rin ako, mas matanda pa ako dyan yung motivation ko. Ganyan, dyan ako na-inspired sa mga ganyan po, no? Motivation, focus. And Nonito Donaire, I would say right now, bago ko tapusin itong part kay Nonito Donaire, I think, personally, I think Nonito Donaire needs to go for a knockout. Nonito Donaire, go and knock out Rico Masuda. I think he's gonna go for a knockout. So a counter knockout, or I think pwede niyan tapusin yan. Let me know what you think dito sa laban nito kay Nonito Donaire at saka kay Rico Masuda. So abangan nyo po yung potential interview din natin kay Nonito Donaire soon. At syempre, may anong prediction nyo dito? Let me know what you think in the comment section, guys. Okay?